Kung excited po kayo bilang isang, ah, kumbaga, mga anak, ano, wala nang mas excited pa sa magulang ng isang tahanan na makita ang kanyang mga anak na lumalago. Yung mga testimony nila ay isang patunay na si Lord hindi siya nagko-condemn. Naghihintay siya ng perfect time. Naghihintay siya ng tamang panahon. Hindi niya nakikita yung kung sino tayo ngayon. Ang nakikita niya kung ano yung plano niya, yung magandang future para sa atin. No? Yun yung nakikita niya. So, nakita ko yung journey ng mag-asawang ito. And I really praise God for those times, ups and downs, sabi nga ni Brother Rufo. Yes, masalimuot ang pinagdaanan nila. No? Pero imagine that, nandito siya sa harap, nagpapasalamat siya. At yung pagtanggap, napakahalaga niyan. Yung inaamin mo na ganun ako dati, kaya hindi ako makapag-reach out, is a very powerful testimony na talaga makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos doon sa buhay niya. Amen po ba? Amen. So, naniniwala ako na hindi lang yung kwentong yan, yung iba dito, kahit na hindi nagsasalita, I am observing kung paano kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa inyo. Darating yung time, maghihiwa-hiwalay tayo. Pero isa sa mga hindi nyo makakalimutan ay yung kung paano kayo hinubog ng Panginoon sa lugar na ito. Amen po ba? Kaya every season, every level, every time na kung saan tinuturuan tayo ng Panginoon, kailangan matuto tayo. Kailangan mag-sink in sa puso natin, sa isip natin. Kasi lilipas yan. Amen po ba? And today, we're going to talk about that. No? Darating ang 2026, malapit na. Sabi mo sa katabi mo, excited ka na ba? Excited ka na ba? Excited ka na ba? Excited ka na ba? Yes, now, yes, sabi ni Jacob. Amen po ba? Excited ba yan? Tignan nyo nga, bakit walang kasama? No, dapat may mga kasama tayo ngayon. Nasaan na yung mga ibang kasama natin? Okay? Today will be the last Sunday of 2025. Napakaganda. Though every day naman, every Sunday, napakagandang magpasalamat sa Panginoon. No? Every minute, nagpapasalamat po tayo. Pero alam niyo po, isa sa mga pinakamagandang pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon is yung makapunta tayo this Sunday, no, itong araw na ito upang pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, I am blessed. Nakasama kita ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, so today we are going to talk about for the last hora. Sabi nga nila, last hora. Sabi mo nga, last hora. So, aaralin natin ngayon, titignan natin, no? Mamaya magkakaroon po tayo ng groupings. And sa groupings na yan, mayroon akong ginawa para isang guide na kung saan magiging guide natin, isipin natin kung ano yung nakaraan, paano nangyari yun, i-trace natin yung ginawa ni Lord, at tignan natin kung paano natin siya mapapasalamatan. Excited for that? Okay, today we're going to talk about yung title po ng ating pong pag-uusapan ay pinamagatang Finish Strong, Inspired for the Vision. Sabi mo nga, I am stronger than before. Mas malakas na ako ngayon kaysa dati. Tama ba? Mas pinagpala na ako ngayon kaysa dati. Mas blessed na ako ngayon kaysa dati. Matagal na tayong pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Pero alam niyo po, kapag araw-araw nating tinitignan yung kabutihan ng Panginoon, nagle-level up, araw-araw natin nakikita kung paano kumikilos ang Panginoon, mas maa-amaze ka eh. Kahapon, nagkaroon ako ng opportunity to have a very intimate meeting with
uh, two congressman. No? Hindi ko ina-expect na makakapag-usap po kami ng mga very high profile persons na ito, and napakaganda ng i-share nila sa akin. And then later on, binalikan ko yung mga nakaraang taon na ginawa ng Panginoon. Alam niyo po, I'm so much privileged and I was really inspired, not because of their positions, but because of the opportunity. I was very challenged. Bakit ako? Bakit ako yung kailangan nilang kausapin? Amen po ba? And na-realize ko na minsan dumarating sa buhay natin na ang liit-liit ng tingin natin sa sarili natin, and to the point na para bang nililimitahan natin ng Panginoon. I would like to tell you, once na niliitan mo yung tingin mo sa sarili mo, the spirit of enemy will enter. And God, yung presensya ng Panginoon, ang hirap-hirap mag-intervene. Amen po ba? And sabi ko, Lord, nasabi sa akin ng Panginoon, during my, nung minimeditate ko siya, bakit naman hindi? Amen po ba? Bakit naman hindi? See, most of the times, kapag sinabi na kasi nating inspiration, yung nakikita natin is that yung kung ano lang yung mga natural. Pero hindi natin alam, the Lord whom we are serving is making ways in a very different situations, in a very different ways. Kaya sabi ko kanina, ang tingin natin sa sarili natin parang ang liit-liit lang. Pero si Lord, ang tingin niya sa atin, is very special. Amen po ba? Kaya nga this coming 2025, titignan natin. Tanungin mo yung katabi mo, 2025, alam ko napakarami natin mga pinagdaanan dyan. No? Tignan mo yung katabi mo. Tanungin mo siya, are you really, sigurado ka pang matatag ka ngayon, strong ka ngayon? Yan, mamaya makikita natin, no? Makikita niyo sa groupings mamaya yan. Okay, i-share niya dito kasi medyo nahihiya yan. Okay? So, finish strong, inspired for the vision. Naniniwala ko that we are already inspired by the Lord. Amen po ba? We are blessed by the grace of God. Nararanasan natin yan araw-araw. Amen po ba? Araw-araw nakikita natin sa buhay ng ating pamilya, sa buhay ng ating mga kaibigan. No, araw-araw nakikita natin yan sa ating mga workplaces. No? Pinoprotektahan niya tayo. Doon may mga nadisgrasya, pero pasalamat ka, hindi ka namatay. Amen po ba? Doon may mga naputulan ng kamay, pasalamat ka, daliri lang. Hindi buong kamay. Amen po ba? So makikita nyo pa rin yung grasya ng Panginoon. Nagkasakit ka, pasalamat ka, nandito ka pa rin sa church, wala ka sa ospital. Amen po ba? Amen. Nakikita nyo po yung biyaya ng Panginoon. So maraming mga bagay, kung babalikan natin ang 2025, simula nung January 2025, napakaraming mga miracles ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Na minsan, hindi natin nakikita. Kasi ang nakikita natin ay yung mga maliliit na bagay lang. Hindi natin nakita yung mga panahon na kung saan malungkot ka, and then bigla na lang nagpapadala sa iyo ng Panginoon ng mga tao na magkikare sa iyo. Amen po ba? Napakarami niyang mga ginawa sa buhay natin. Today we are going to look onto the book of Galatians. Ito po, napaka-simple. Alam natin ito. Galatians chapter 6, verse 9. Ang sabi dito, so let us not grow weary of doing good. Sabi mo nga, huwag kang mapapagod na gumawa ng mabuti. Amen po ba? And then sabi doon, for in due season, ibig sabihin, darating yung panahon, marahil sobrang tagal, no? Hindi naman ganun katagal, very short lang yung waiting. So hindi natin alam, sabi doon, for in due season you will reap. So merong pagtatanim. Kasi paano ka aani kung wala namang pagtatanim? Tama po ba? So yung mga ginagawa natin sa church ay uri ng pagtatanim. Tama po ba? Yung pagbabasa natin ng Bible ay talagang pagtatanim yan. Yung pagpe-pray natin, pagtatanim yan. Yung pagtulong natin, pagtatanim yan. Yung pagpunta natin ng church, pagtatanim yan. Amen po ba? At lahat ng mga bagay na ginagawa natin, basta ito'y para sa Panginoon, yan ay isang uri ng pagtatanim na naniniwala ko pagdating ng time,
ay aanihin po natin. Sabi doon, if we do not give up, then the Lord will going to bless us. Merong conditions. Tama po ba? Pag hindi tayo sumuko, the Lord will going to bless us more beyond your expectations. And tatanungin natin, sino ang gusto mapagpala? Tanungin mo katabi mo, do you want to be blessed? Lord, salamat po Panginoon dahil sa salita mo, mas lalo naming nakikita ang biyaya mo, Panginoon. This coming 2026, Father God, I know na hindi pa namin alam kung ano pa yung mga mangyayari, pero very excited po kami, Panginoon, dahil kung ano yung ginawa mo po sa amin, itong 2025, Lord, naniniwala kami na hihigitan mo po ito. Mas lalo kaming mai-in love sa iyo, mas lalo kaming matututo, Panginoon, mas lalo kaming magiging committed, Father God, mas lalo ka naming mamahalin, O Diyos. Naniniwala po kami na yung mga pagpapalang tinanggap po namin, itong 2026, Father God, Lord, mas hihigitan niyo pa. Mas lalo pa kaming, Lord, hindi na nakasentro sa aming mga sarili. Hindi na kami, Panginoon. Lord, Ikaw, O Diyos. Ikaw lamang, wala na pong iba. Tanggalin niyo, Panginoon, ang lahat ng mga negativities, O God. Mga pride, Father God, lahat ng mga nakasentro sa amin. Lord, burahin niyo, linisin niyo, Panginoon, at hayaan niyo po, Panginoon, na kami po ay maging isang servant mo. Totoong lingkod mo, aming dakilang Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, for the words that you're about to instill, Father God, into our hearts sa pamamagitan, Lord, ng aming pong pagbubulay-bulay. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Make us teachable, Father God, for us to understand and accept the words that we are about to share this afternoon. Father God, salamat po. Purihin ka sa pangalan mo, Jesus. 2026 is approaching, but 2025, let me ask you, bago tayo pumalaot, are you excited? Tanungin mo sa tabi mo, minsan pa, excited ka ba? Yes! Kung excited tayo, what makes you excited? That is the question. Ano bang Tagalog nun? What makes you excited? No? What makes you inspired? Kapag excited ka, ibig sabihin, there is something, someone, na kung saan nagdadrive sa'yo para maging excited. Tanungin mo sabi, bakit ka excited for 2026? Itong 2025, talaga namang napakaraming mga pinagdaanan ng CFICC family. But I do believe that God is calling us not just to start well, napakaraming mga magagandang bagay ang sinimulan ng Diyos sa ating simbahan, sa iyong pamilya, sa pamilya mo sa Pilipinas, sa trabaho mo, no? At naniniwala ako na yung mga simulaing yon ay isang patunay na kung saan merong magandang plano ang Panginoon sa buhay natin. But naniniwala po ako na marami ring mga bagay na hindi magaganda sa paningin natin. Pero kapag ito align sa kilos ng Panginoon, naniniwala ako na ito'y magiging kalakasan natin kahit sobrang hirap ng mga pinagdaanan natin. Amen po ba? Amen. Amen. Pwede ba natin palapakan si Lord para alive? Amen po ba? Sabi diyan, the start is what stops most people. Naniniwala ba kayo doon? Alam nyo, noong nagsimula akong magpastor, hindi naging maganda ang lahat. Kasi ang pagpapastor, hindi siya masaya sa una. Pero later on, na-realize ko na isa pala ito sa pinaka magandang regalo ng Diyos para sa mga tao. Amen po ba? May mga iba naman na talagang pag nagsimula, kahit hindi si pagpapastor, kahit na sa mga business o pag sa trabaho, sa simula okay eh. Ganda, na-enjoy natin. Ba? Wow, amazing, ganda ng trabaho. Parang wala pang kumakausap sa iyo, parang okay, enjoy. Pero darating yung mga ilang buwan, parang hindi na maganda. Parang nakakapagod na. Tama, may mga pakiramdam ba kayong ganon? Parang ako lang ang may pakiramdam na gano'n na. Di ba? The starts is most of the times, doon tayo tumitigil. Hindi natin nakikita yung mas magandang plano pala ng Panginoon sa hinaharap. Na yung
yung current situation, yung current place, job, church na meron ka, ay isang paraan ng Diyos, lugar na ibinigay sa atin ng Panginoon para in preparation for the next level of your life. For the next level of your marriage. For the next level of your work. Tama po ba? Parang ako po, hindi ko naman inaasahan na bukas is the final defense. No? For 7 years, matatapos na rin ang aking paghihirap. No? Pero naniniwala ako na lahat ng mga taon na yon ay paraan ng Diyos para mailagay ako sa isang mas level up na paglilingkod. Because the more the Lord is making you more, tawag nila doon, ayaw kong gamitin na kasi title it's just a title. No? Pero naniniwala ako na kapag binigyan ka ng Panginoon ng position, merong karampatang, ano po, ibig sabihin nun? Merong responsibility. At kapag binigyan ka ng responsibility ng Panginoon, the Lord is expecting you to do it well. Amen po ba? Kaya sabi ko, Lord, salamat po. Maraming panahon akong gustong tumigil at marami pong mga tao sa simula pa lang tumitigil na sila kasi nga sobrang hirap. Sobrang hirap sa trabaho. No, minsan wala tayong patient. Ayaw na natin, yung mga pinagpipray natin, tigil na yan kasi para wala namang mangyayari. Di ba? Sa prayer for 3, may mga pinagpipray na po ba kayo? Baka naman isang beses lang ninyong pinagpray. 2 beses. Di ba? Walang consistency. Paano yan? Simula pa lang. Amen po ba? So, the starts is what stops most people. Ang sabi dyan, who never stops is the one who receives the prize. So, sinasabi ko sa sarili ko, kapag hindi ako tumigil, merong naghihintay na premyo doon sa dulo. Wala namang premyong nasa unahan. Meron ba ganon? Di ba? O, kailangan bibigay muna yung premyo sa'yo bago ka tumakbo. Di ba? So, kailangan tumakbo ka muna. Kailangan marating mo muna yung finish line. Kailangan magawa mo muna. And yan yung proseso ng Panginoon, mga kapatid. Many begin with passion most of the times. But I would like to say, those anchored in God's vision endure with faith, obedience, and fire is only the people who will receive the prize from the Lord. And are you excited for that prize? Excited po ba kayo doon? Alam nyo, kung titignan po natin yung 2025, talagang magpapasalamat ka sa Panginoon. Sabi nga ni Jemar kanina, hindi ko inaasahan ito. No, hindi ko inaasahan na yung nanay ko makikita ko na magsisimba, no, lalapit sa Panginoon. Imagine that. Amen po ba? Imagine that yung kagalakan na sinagot ng Panginoon yung prayer natin bago dumating ang 2026. Ano yung mga prayers natin ngayon na mga sinukuan na natin? Mga prayers ba kayo dyan na sinukuan na ninyo? Meron po ba? Huwag kayo mahihiya. Hindi kayo nag-iisa. Di ba? Reminder yan para sa atin lahat. No? May mga prayer tayo na kung saan kinalimutan na natin, hindi na natin ipinagpatuloy kasi nga sumuko na tayo. No? Nawalan tayo ng gana o na-disappoint tayo. I would like to remind you, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. Sabihin mo nga, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. As we end 2025, I don't know how colorful your 2025, mga kapatid. But one thing for sure, it helps you grow and becoming more resilient, no? Stronger and determined as you enter 2025. Lahat ng mga pinagdaanan natin ay proseso ng Panginoon para ikaw ay mas maging malakas, mas maging matapang, mas maging warriors. Kasi alam nyo po, ang kalaban natin hindi tao. Ang kalaban natin ang spirito ng kaaway. Hindi natin nakikita. Kaya ano pong kailangan? Kailangan maging strong tayo. Kailangan turuan natin ang ating kaisipan, ang ating puso, no? Na makipaglaban, hindi sa pamamagitan ng laman,
kundi sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Amen po ba? I believe hindi aksidente na dumalo ka ngayon. The Lord is renewing your strength and reigniting your vision. Yung vision na yan na ibinigay niya sa iyo, ang gustong sirain ng kaaway. Yung identity na yan na binigay sa iyo ng Panginoon, ang gustong tanggalin ng kaaway. Every day, ginagawa niya yan. And I would like to remind your enemy that you are already a winner. Amen po ba? You are a winner already. At yan ang gustong tanggalin ng kaaway sa atin. Amen. Kung may mga unfavorable situations man tayong pinagdaanan, magpasalamat pa rin tayo dahil mas pinagtibay na tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na yun. At kung umaapaw naman ang mga favor natin last 2025, I would like to remind everyone no maging grateful tayo dahil may purpose si God, may purpose si Lord kung bakit niya tayo pinagpala. Hindi lang yan para sa iyo. Meron ako nabasa, sabi ng isang kaibigan ko, ang isang pera, hindi mo pwedeng sabihin sa iyo yan hanggang hindi mo yan ibinibili o ginagamit. Tama po ba? Tama po ba? And the same thing po sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay malakas kung wala namang pagsubok na dapat pagdaanan. Amen po ba? Aanin mo yung pinag-aralan mo kung wala ka namang labanan. Aanin mo yung mga natutunan mo kung hindi mo naman ina-apply. Aanin natin ang sobrang daming tao sa church kung wala namang commitment. Tama po ba? Remember, the Lord is telling us many years ago, sabi niya, once you receive me, kailangan mag-multiply ka. Kailangan humayo ka. Amen po ba? Wala namang multiplication dito sa praise and worship. Maliban na lang kung ang praise and worship team ay nagdi-disciple, nagre-reach out. Salamat kasi may inaayos tayong sistema. At sinimulan natin yan for prayer for 3. Kailangan matrain natin yung spiritual na buhay natin to pray. Because you cannot invite people and tell them that God is good, God is amazing in our church if you are not praying for them. Kailangan natututo kang mag-pray, pinagpe-pray mo sila. Madali namang mag-invite, pero ang hirap nilang pumunta. Bakit? Pero kapag may intervention si Lord, kahit anong sitwasyon yan, kahit anong hirap yan, kapag dumating yung time na uhaw yan, sasama yan. Makikinig yan. Anong kailangan po natin? Prayer. Labanan sa pananalangin. Amen po ba? But if you're not praying, tatapusin natin ang 2025, weak ang prayer life mo, ganun pa rin ang mangyayari sa 2026. So bago matapos itong taon na ito, magkaroon ka ng covenant with the Lord. Lord, napakahirap mag-pray. Ayaw na ayaw kong mag-pray. Di ba? Nakakatamad mag-pray. Pero putulin mo yan. This coming 2026, bago matapos ang taong ito, makipag-covenant ka sa Panginoon. Lord, help me na everyday maging buhay ko ang pananalangin. Everyday maging buhay ko ang pagbabasa ng Bible. Amen po ba? Are you excited? Then, kailangan po i-build natin ang prayer. Amen. Palapakan natin si Lord. This is not a time to slow down, mga kapatid. It is the time for us to rise up. Hindi na dahil natapos ang taon, mag-slow down tayo. Hindi na dahil natapos ang taon, mag-go back to normal tayo. Amen po ba? Hindi. This is the time for us to continually be open, na reignite ng Panginoon, i-reignite ng Panginoon, kung lalamig, i-encourage ng Diyos, i-inspire ng Panginoon this 2020. Remember, no? The Lord was already blessed us many years ago. So nasa sa atin yan kung papaano po natin yan i-apply sa ating mga buhay, panghawakan sa ating mga buhay. Alalahanin po ninyo, everyday very active ang kaaway. Ang nais niya, ulitin ko, is to what? To destroy, to kill us, to distract us. Pero salamat sa Panginoon. Ang sabi niya, I have given you what? The authority. Na most of the times, nakakalimutan nating i-apply pag may mga pagsubok sa buhay.
pag may mga kalungkutan, pag medyo nalulungkot. Amen po ba? Kaya maganda meron tayong accountability. No man is an island. Maniwala po kayo, kahit ako, pastor ako, meron akong mga mentor. Kasi pag dumating yung time na nangihina ako, alangan na lumapit ako sa mga membro. Ay, si pastor nangihina, ba't ganun pastor siya? Oh, naging ano pa ako. Hindi ko alam kung maiintindihan nyo ako o hindi. Pero tao rin po ako. Ang dami kong mga emotions na kung saan itinatago, mga kalungkutan. Amen po ba? And being a father of this church, meron din po talaga akong mga kahinaan na kung saan araw-araw kong pinagpipray. Amen po ba? Ay, pag-pray nyo po ako. Amen po ba? But what is the point? Sabi ko, Lord, naniniwala po ako na hindi mo ibinigay sa akin ito para lang i-down ako. Ibinigay mo sa akin ito para ako ay mas lalong maging malakas. So kapag dumating yung time ng panghihina, alam nyo na, go back to the basic. Sabi mo sa tabi mo, go back to the basic. Itong 2026, hindi man naging maayos, napakaraming mga hindi sinagot na panalangin, may mga taong nawala sa buhay natin, it's okay. Merong ipapalit si Lord. Magle-level up sila, magle-level up ka. Amen po ba? Medyo hindi man binigay ni Lord yung mga prayer natin, it's okay. Huwag kayong maiinis, huwag kayong matatakot, no? Huwag kayong mawala sa focus. It's okay. Alam ng Panginoon yung ginagawa niya. All we have to do is to trust Him. Are you ready for that? Nagtitiwala ba tayo sa Panginoon? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Meron pong 3 bagay. Always remember these 3 points, no? Bago matapos ang taon. Okay? Unang-una, I would like to say, finish with faith. Hindi natin naayaan na matapos ang taon na kung saan natatapos lang dahil sa mga ibang, no? Hindi natin nahayaan yan. So we will finish this 2025 with faith. Stand ready for the next year. Are you ready for the next year? Are you ready for the next year? Paano kayo naghahanda ngayon? How do we ready? Alam niyo po kaya sinimulan natin ang prayer for 3. No? Kasi that is very important. Mamaya magkakaroon po kami ng meeting with the cell leaders, no? And actually ngayon, ang tagal ko nang nagpe-pray, no, sabi ko, Lord, sana itong mga kakausapin kong tao, the yes, no, yung yes nila talagang manggaling sa kanilang mga puso. Because this will be a battle. Hindi siya magiging madali. Amen po ba? Hindi siya magiging madali. Magiging instant tatay kayo dito. Cell group leaders. Tama ba? Magiging instant tatay tayo spiritually. Kaya sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako na may ihanda ko personally yung sarili ko, yung spiritual na buhay ko para sa mga kapatiran, para sa mga taong dadalhin mo sa simbahan. So sabihin nga natin, stand ready for the next race. Dahil naniniwala po tayo na ang susunod na laban ay magiging iba na. Nagle-level up siya. Ano bang nararamdaman niyo ngayon? Takot ba or excitement? Amen po ba? So, sabihin mo sa sarili mo, sabihin mo sa tabi, finish this year with faith. Bakit with faith? Okay. To finish the race with faith means, alam niyo po, it is an honor and calling that was given to us in the beginning. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin without faith, walang pananampalataya, it's meaningless. Amen po ba? Sabi mo nga, meaningless. Kaya bawat paggawa, Lord, yung intervention mo, Panginoon, Lord, gabayan mo po ako, Panginoon. Lord, nananampalataya ako sa iyo, Panginoon. Lord, nandito ka, Panginoon. Ikaw ang guide ko. Ikaw, Panginoon, ang mentor ko. Ikaw ang magbibigay, Panginoon, ng direksyon. Ikaw, Panginoon, ang magpo-provide. Lord, ikaw
ang hahawak, ikaw ang kukontrol sa buhay ko. Amen po ba? So hindi natin sinasabi na mahina tayo. In fact, yun yung gustong-gusto ng Panginoon na ino-open natin yung buhay natin. Minsan kasi, di ba, kaya ko to, kasama ko ang Panginoon. Wala namang masama doon, pero may deception minsan. Di ba, nakakalimutan natin na hindi naman talaga natin kaya. Amen po ba? Hindi naman talaga natin kaya. Sabihin natin na 10 years ka ng Christian, pero may panghihina pa rin. So anong ibig sabihin? Kailangan natin ang araw-araw na biyaya at grasya ng Panginoon para tayo ay makasurvive sa buhay na ito. Amen. Hindi sa tagal, hindi sa dami ng alam sa Bible, hindi sa dami ng kaibigan, sa dami ng... Hindi yun eh. Nandito pa rin po tayo sa lupa, wala pa tayo sa langit. Ang sabi ng Panginoon, without you, without the Lord, we are nothing. Amen po ba? Kaya sasabi sa Hebrew, di ba? Let us run with perseverance the race marked out of us. Ang sabi doon, fixing our eyes on Jesus. So doon pala makikita mo, no, di ba? Nakikita na po kayo ng isang kabayo na sa karera. Makita niyo po yung mga kabayo, ano yung nilalagay nila dito? Parang bakit kaya nilalagyan nila ng tabing yung tagiliran ng kabayo? Ano? Para po, ang kabayo po kasi madaling ma-distract. Pag merong nakita yan, pupuntahan niya. Tama po ba? Karera yan eh. Meron kang mga kalaban. So, ibig sabihin, dahil merong ganong karakter yung kabayo, alam nung may-ari. So, anong gagawin niya? Lalagyan niya ngayon ng tabing to protect him. And most of the times, ganun yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Pinoprotektahan niya tayo sa pamamagitan ng kaparaanan niya na minsan, ang alam natin, na para bang sobra ka na, Lord, wala na akong kalayaan. Ito ba naman, pati ba naman ito kukunin mo? Amen po ba? Most of the times, no, ganun tayo eh. Na para bang pag merong taong tinanggal sa atin ng Panginoon sa pakiwari natin, wala ng Diyos. Hindi tayo pinagbigyan sa mga prayer natin, ang pakiwari natin, hindi tayo mahal ng Panginoon. Nag-emote tayo. Well, wala ako sa lugar para ihusgahan kayo sa mga emotions feeling. I would like to remind everyone, I would like to encourage you. Yung mga panahon na yon ay paraan ng Diyos para protektahan tayo sa mga nakaambang bagay na kung saan pwedeng makapaghiwalay sa atin sa Diyos. Amen po ba? Pag naramdaman natin yung kalungkutan, hindi tayo pinagbigyan ng Panginoon sa mga prayer request natin, lapit tayo sa Kanya. Aminin natin, Lord, malungkot ako. Yakapin mo ako, Panginoon. Ganun lang. Alam nyo, most of the times, sabi ko nga sa inyo, nung mga panahon na sobrang dami namin pinagdaanan, na challenge talaga kami. Ang ginawa namin, Lord, wala na kaming mukhang maiharap. Diba? Sabi ko, Lord, ikaw yun ang bahala. Ang prayer lang namin, bigyan nyo kami ng kapayapaan na tanggapin namin kung ano yung kalooban mo. Alam nyo po, yung pagtanggap na hindi natin kaya is so powerful. And let the Lord intervene. So powerful. The same thing this 2025. I know, nakita ko yung hirap ng may iba sa ating iba, na disgrasya, nagkasakit, nawalan ng trabaho, nawalan ng business, no? Nabaha, kapatid natin si di ba? Yung business niya magiging pera na, tapos nangyari dahil sa baha nawala. Siyempre napakasakit noon. Pero kita naman ninyo nung nag-testimony siya. Ang isinisigaw pa rin ng kanyang bibig, God is good. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? God is good. Isaiah chapter 40 verse 31, sabi doon, but those who hope in the Lord will renew their strength. Sa mga nagtitiwala, sa mga umaasa, sa mga nagsasabing ang pag-asa ko ay walang iba kundi ang Panginoon lamang. Sila ang palalakasin ng Diyos. 2 Timothy chapter 4 verse 7, ang sabi doon ng author, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Pananampalataya.
Pero kung titignan naman natin si Pablo, napakarami niyang mga pinagdaanan. Amen po ba? Napakarami niyang pinagdaanan. Pero at the end of the day, yung sinasabi ng kanyang bibig, mabuti ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon. And sana dumating yung time. Hindi na natin hihintayin yung sobrang tagal pa kasi matatapos ng 2025. Na kahit na sobrang hirap ng mga pinagdaanan natin, nandun pa rin sa ating mga bibigang pagpapasalamat. Amen po ba? Finishing strong, yan ang gusto natin, yan ang gusto ng Panginoon. No, hindi naman niya ine-expect na magiging perpekto ang lahat. Hindi niya sinasabi na magiging perfect, dapat ka maging perfecto, dapat maging ganito. Ay hindi. Ang gusto lang ng Panginoon is that nagpapatuloy tayo, no? Hindi tayo tumigil, no? At mas iniisip natin yung kayang gawin ng Panginoon despite of these challenges. Yung kapaguran, physically, no? It may attack us, our bodies, yung sobrang pagod, minsan parang ayaw na natin, no? It may attack our bodies, our emotions, and sometimes, most of the times, mga leaders, our calling, no? Parang ayaw na nating magpatuloy kasi parang ang hirap. Sobrang pagod. May kapatiran tayo dito, nagsishare, no? Pastor, dumarating yung time, sobrang pagod na pagod ako. Parang walang pumapasok sa isip ko. Normal naman yan. Normal yan. Amen po ba? Pero ang hindi normal yung para bang wala ka ng pakialam. Pag dumating yung pakiramdam na yun yung mga time na napakasarap lumapit sa Panginoon. Huwag nating iisipin na pinabayaan tayo, pababayaan tayo ng Panginoon. Huwag nating isipin na para bang, ba't ganun? No? Hindi, nandito pa rin tayo sa lupa eh. Pag meron kang ganun pakiramdam, balik ka sa Panginoon. Go back to the basic. Amen po ba? Amen. So, faith, naniniwala po ako, no, na yung mga kapaguran natin, it may attack us, our bodies, our emotions, even our calling. But faith, remember this, but faith keeps us standing. Amen po ba? Meron pa rin, no, kapag tayo po ay nananampalataya sa Panginoon. So I would like to say to everyone sa ating pong do not allow trials, disappointments, yung mga delays natin, no, to weaken our relationship with the Lord. Huwag nating hahayaan. Sabi mo sa tabi mo, pag may pagsubok, huwag kang susuko. Dapat mas lalo kang maging matatag. Kasi ang pangako ng Panginoon sa mga kahinaan mo, palalakasin ka niya. Palapakan natin si Lord. Remember, no, ang sabi dito, God does not reward the starters. He crowns the finishers. So, sino dito ang gusto ng crowns? Sino dito ang gusto ng prize? So, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako susuko. Lalaban ako kasama ang Panginoon. Dahil si Lord ay pinaglalaban tayo. So, dapat tayo rin. Amen po ba? Faith reminds us that what God started in this church, He will complete. Amen po ba? He will complete. The Lord is reminding us what He started in your family, in your business, in your ministry, He will complete it. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, gagawin ng Panginoon yan kung ano yung sinabi niya. Pangalawa, sabihin natin, stay focused on God's vision. Stay focused, not distractions. Stay focused. Gising. Amen po ba? So bago matapos ang taon, tignan natin, nakafocus ka ba? Alam nyo, pag hindi kayo ready, pag hindi tayo ready, hindi talaga natin makukuha, hindi talaga natin maiintindihan. Hindi talaga tayo magle-level up. But unang-unang gawin natin, nakafocus tayo. Kanino? Hindi sa church, hindi sa tao, hindi sa pastor, hindi sa leader, walang iba kundi sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Are you focused? Huwag kayo mahiya. Pag hindi, may oras pa. Ilang araw pa ba bago mag-2026? Amen po ba? Kay Jesus lang. Kasi alam nyo, pag sa tao kayo nag-focus, nag-rely, pag nagkamali yung pastor, dami niyong sasabihin. Pag sa asawa kang nag-rely, pag nanghina yan, manghihina ka na rin. Tama po ba? Pag sa leader ka nag-rely, ay sinturo sa atin ng Panginoon, tumingin kayo sa akin.
para pag dumating yung pagsubok, hindi ka basta-basta matutumba. Amen! So stay focused. Magiging focus tayo, mas magiging stronger tayo this coming 2026. Ano yung mga bagay na dinidetract na, ano yung mga bagay na ang this 2025 ang naglayo sa iyo sa Panginoon? Dapat maging sensitive na tayo doon. Make sure na bago matapos ang taon, yung vision na ibinigay sa atin ng Panginoon, mas maging focus tayo, mas maintindihan natin, at mas nagtitiwala na tayo sa Panginoon. Mas mahalaga, bakit mahalaga ba ang vision? Alam niyo, sabi diyan, vision gives us direction, clarity, and purpose. Kanino ko pa sinasabi, mga vision. I would like to tell you, mga kapatid, without vision, mapapahamak tayo. Amen po ba? Merong direksyon ng buhay mo. May clarity, may purpose. Amen po ba? Kaya nga sabi doon sa Proverbs, di ba, chapter 29, verse 18, where there is no vision, the people will perish. Ano yung sinasabi tayo sa atin ng Panginoon? Kapag wala ka ng pangarap sa buhay and your life is not open no, sa Panginoon, magsisimula na ikaw ay bumagsak. Amen po ba? So sabi mo sa tabi mo, wag wag mawawala yung focus. Yung vision na binigay sa iyo ng Panginoon, kailangan alagaan mo. Amen po ba? Amen? Pwede ba palapakan natin si Lord? The vision God entrusted to this church is bigger than personal comfort. Sabi diyan, we are called to look forward, not backward. I-remind mo yung katabi mo. Palipad na tayo. Moving forward. Amen po ba? Moving forward. Every sacrifice, every prayer, every service has eternal impact. Merong nangyayari. May pagtatanim. Bawat pagtatanim ay meron tayong ine-expect na pag-aani. At sana dumating yung time, pag dumating yung time na mag-aani po tayo, sama-sama pa rin tayo. And we are praying for a bigger church. Pinagpe-pray na natin yan. In fact, kahapon, pinuntahan namin. Hindi ko alam kung anong leading ng Panginoon. Let's see kung paano. Ganda ng church. Ganda ng lugar. Pero wala pang leading ang Diyos. So mamaya, titignan natin. Sama natin sa prayer. Sabi sa Panginoon, sabi ng kanyang mga salita, where there is no vision, the people will perish. So patuloy nating ipag-pray na yung mga vision na ibinigay sa atin ng Panginoon ay mapangyari. Alagaan natin sa pamamagitan ng panalangin. Amen po ba? Amen? In Hebrews chapter 12 verse 2, ang sabi doon, let us fix our eyes on Jesus. Sabi ko nga kanina, the pioneer and the perfecter of our faith. So ano yung pinaka-main points doon? Stay focused. Pag wala tayo sa focus, wala tayo sa lugar, hindi tayo magtatagumpay. So this coming 2026, mas lalo tayo magiging focus sa vision na ibinigay sa atin ng Panginoon. And what is the vision? The vision of multiplication. So ibig sabihin, mag-i-engage tayo lahat. Walang magiging idle. Anong ibig sabihin nun? Lahat tayo hahayo. Gagamitin natin yung buhay natin, yung mga testimonies natin, yung mga resources natin to what? To win souls. Amen po ba? Parang hindi ka excited ah. Woo! Hallelujah! Hahayo tayo. Unahin natin yung family natin. Hindi na mahalaga kung nandito yan o nasa Pilipinas. Amen po ba? Family, ibig sabihin, asawa mo, anak mo, no? Then down to your parents, relatives. So, mas magiging focus tayo this 2026. Amen po ba? And the last one. Ito na. Sabi mo sa katabi mo, finish united. Bind by God's word. Finish united. Tingnan mo yung tabi mo kung, alam nyo ba, nakikita ba ninyo na united ang church? Nakikita ninyo? Parang hindi ah. Alam niyo, ang laki ng pinagbago ng simbahan. Simula noong kinulture natin ng prayer, mas lalo pong naging active, naging united ang simbahan. So, sige po, palapakan natin si Lord.
Pag pinag-usapan natin ang ministry, lahat tayo nag-agree. Pag pinag-usapan natin ang pagle-level up, lahat tayo nag-agree. Pag pinag-usapan natin ang paghayo, lahat tayo nag-agree. Ewan ko lang kapag pinag-usapan natin ang training next year, kung mag-agree pa tayo. Ewan mo ba? Kasi we need to really sit down and talk about the Bible, kung ano yung footprints ni Jesus Christ, kung ano yung ginawa niya. Amen po ba? Yun, babalik tayo doon. Excited ba kayo doon? Amen po ba? Sige, palapakan natin si Lord. Ano yung mga bagay, no, na kailangan nating ipagpasalamat sa Panginoon? Isa sa mga bagay na kailangan nating ipagpasalamat ay yung ile-level up na naman tayo ng Panginoon this coming 2026, no? And isa sa mga nakita ko po is that this church is very united when it comes to reaching souls for Christ. Are you excited for that, na darating yung time, isa sa inyo ay may gagamitin ng Panginoon para magdala ng mga kaluluwa dito sa simbahan? Ang lagi sinasabi sa amin ng pastor namin, each one bring one. This time, hindi na lang each one bring one. Each one makes the disciples of 12. Are you excited? Bakit isa lang? Di ba? Hindi naman isa lang yung ginawang disciple ni Jesus. Ang dami nun, though 13 yung yung isa kasi nagpakamatay, di ba? Tapos pinalitan. Pero hindi lang 12 ang disipulo ng Panginoong Jesucristo. Napakarami, bawat puntahan niya ay mga naging disciples niya. Tinuruan niya. At nung na-born again sila, di ba? Nakatanggap sila sa Panginoon. Ano yung ginawa nila? Humayo sila at ibinahagi nila yung gospel, yung kabutihan na ginawa sa kanila ng Panginoon. Pag mabuti yan, napakasarap i-share. Diba? Nakikita ko na sa live natin, ang dami nang nagsishare. Pag-post nila kanina, live na po tayo. Nag-share agad. Doon mo pala makikita na talagang may unity ang church. Pag sinabi ng leader, ito yung gagawin natin, magpe-pray tayo. Lahat magpe-pray. Ito yung pag sinabi ng leader, ito, may time tayo for Bible reading. Lahat magba-Bible reading. Pag sinabi ng leader, may training tayo. Lahat magjo-join. Amen po ba? So, ayaw ko na dito. Baka ang dami palang dapat gagawin this 2026. Ang sabi doon kanina, di ba? Sa una pa lang, doon talaga maraming tumitigil. At yan ang binabantayan ng kaaway. I would like to remind you, ngayon pa lang, naririnig na niya yan. Sabihin natin sa kanya, I am ready. Because the Lord is with us. Amen po ba? Sige pa, palapakan natin si Lord. We finish strong together, not alone. Kapag may mga panghihina, isipin natin na hindi ka nag-iisa, meron po tayong family, merong accountability sa church na ito. Amen po ba? Sabi diyan, unity multiplies strength, and the power of the Holy Spirit sustains the vision. Lagi natin dinideklara ng banal na Espiritu ay nasa atin. And I do believe if the Holy Spirit is in you, yan ang magdadrive sa'yo, magsusustain sa'yo para magawa, mapangyari yung vision ng Panginoon na ibinigay niya sa'yo. CFICC family, makinig po kayo sa akin. Unity, the unity of the church always protects the vision. Pag merong division sa church, never mind about the future. Hindi na mapangyayari yan. Kaya babantayan natin yung pagkakaisa natin. Amen po ba? Babantayan natin yung unity ng simbahan. Hindi natin nahayaan na magkawatak-watak, magkahiwa-hiwalay tayo ng kaisipan. Pag sinabing para sa Panginoon, united tayo dyan. Amen po ba? Pag sinabing prayer, united tayo dyan. Pag sinabing mission, united tayo dyan. Amen po ba? Pag sinabi ng leader, ito yung direction natin at sama-sama tayong hahayo, sama-sama tayong gagawa, sama-sama tayong mananalangin, go tayo dyan. May mahina. Woo! Hallelujah! Excited! Faithfulness. Release fruitfulness. Bago dumating ang 2026, i-check natin yung sarili natin. And alam nyo, sabi ko nga, pag pinag-usapan ng katapatan, wala naman talagang tapat sa atin. Pero salamat sa Panginoon, everyday, sa pamamagitan ng kanyang grasya, tinatanggap niya pa rin tayo.
Amen po ba? Kahit na ilang beses tayong bumagsak, ilang beses tayong panghinaan, ilang beses tayong matumba, salamat, yung grasya ng Panginoon, tapat at sapat. Amen? Palapakan natin si Lord. And this time, I'm so excited, no? At sa pamamagitan ng kanyang mga salita, na-unite po tayo. And mayroon tayong groupings, no? Salamat sa mga online viewers natin. God bless you. And naniniwala po ako na yung message na ito hindi lang para sa amin, kundi para din sa inyo. And see you next Sunday. God bless.